Kanibalismo! Oy, sakto, nag-ani ng palay ngayon at naambunan tayo ng dagang bukid. Ang sarap nito sa maanghang na adobong tuyo. Nako, madali pa to sa easy. Tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food. Shout out kay Eric Valondo. Ayan, binigyan niya ako ng dagang bukid. Pag nag-ani ng palay, naglalabasan kasi ang mga yan. At kung mapapansin nyo, itong binigay sa akin dagang bukid ay napakuluan na yan sa luya at kung ano-ano pang sangkap. So, malambot na yan. Ibig sabihin, saglit na lang natin yan iluluto. Ayan, no, nakita nyo yung forma ng daga at nalinis na rin yan. Siyempre, hihiwain natin yan ng maliliit at i-adobo natin yan na paprito. No, yung tipong lulutong na yung mga maliliit niyang buto. Ayan, kaya medyo maraming mantika, no, kasi wala naman taba tong dagang bukid at ang purpose niyan para maprito ang ating adobo. So ayan, nagpitpit lang ako ng bawang, isang buong bawang yan. Hintayin lang natin na mag-develop yung kulay sa labas. Okay lang yan, ganyan, kasi ipiprito pa rin naman natin yan mamaya. And then yan, igisa natin dyan. Nuulit ko, napakuluan na yan sa iba pang aromatics, no? At wala na yung lansa ng ating dagang bukid. Lagyan tayo ng maraming paminta. Masarap ang maraming paminta sa adobo. At syempre, laurel para mabango. Gisa natin saglit. At mabilis nga lang natin ito lulutuin. At nakita nyo naman, hindi naman ganun karami ating dagang bukid. Kaya tansya-tansya na lang yan. Siguro mga 3 kutsarang suka. Yung paboritong suka nyo, ayan, pakuluin nyo ng matindi. Tapos, 3 kutsarang paborito nyong toyo. Yan. Kung gusto niyo mas maalat, kayo na bahala. Tapos lagay tayo ng oyster sauce. 1 kutsara. Yan, no, saluin lang natin, no, makot ng lahat ng pampalasa yung ating karne ng daga ng bukid. At sabi ko nga, mabilis lang to. Di na tayo maglalagay ng tubig kasi malambot na yan. Takpan lang natin para kahit paano ma-braise naman yung ating dagang bukid. Diba? Kahit paano ma-braise siya. Yan. Tapos, mahinang apoy lang yan mga boss. At mapapansin nyo, medyo may sabaw-sabaw pa siya. Hinalo lang natin saglit. Takpan ulit natin mga 5 minuto pa. Hanggang sa matuyo. At mapapansin nyo, ayan, mantika na lang ang natitira. Ayan, yan ang purpose kung bakit marami tayong mantika na inilagay. Ayan, no? Tapos, hihintay na lang natin yan maprito. Basically, tapos na tayo. Nasa inyo na lang yan kung kailan nyo ihihinto. No? Pag na-achieve nyo na yung gusto nyong pagkaprito doon sa karne, pwede nyo nang itigil yan. No? Ayan, pag nakita nyo, nag-iba na yung kulay. At para maanghang, lagay tayo ng sili. Konting prito pa sa mahinang apoy. Ayan, no? Tapos, and now, look at that. Ay, nako. Parang hindi daga, no? Ang sarap. Ang sarap niyan, mga bossing. At talagang nagmamantika. Siyempre, nilagyan natin ng mantika. Ayan, no? Sarap sa kanin, ang sarap ipulutan, maanghang. Kung di pa kayo nakakatikim ng dagang bukid at ayaw nyo, hindi ko kayo pinipilit. Pero kung curious kayo at gusto nyo subukan, ina-encourage ko kayo na tikman. Shout out sa lahat ng ating local farmers. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa palagi niyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta at pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!